So, hi guys! Welcome back to my channel. I-greet ko lang yung sarili ko kasi ngayong araw ng January 14, 2022 is nag 2 years na ako at 3 buwan. So, extend ako ng another 1 year. So, this year, October 14, 2022, yun na yung end of contract ko. Ano na siya, may extend na ako niya na 1 year. So, happy dito sa PSA bilang isang DH Saudi Riyadh. Thank you sa mga employer ko kasi mababait sila. Marunong silang umintindi. Hindi sila yung mga gaya ng ibang nagiging employer na pinapabayaan lang, hindi nasasahuran, kulang sa pagkain, tapos binubugbog pa. So, ayan na nga guys, dahil nga nag 2 years and 3 months na ako dito, so may isi-share lang po ako sa inyo yung ano to, nakita ko lang to sa Facebook to, so gusto ko lang din to ibahagi sa inyo kung kabiling ka rin ba dito kasi ako yung binasa ko, ito parang ano to, parang na-experience ko to so gusto ko lang din itong basahin. At kung sino man yung mga beginner, mga first timer, mga balik na lang sa mga employer nila, babasahin ko lang po kasi para naman yung mga baguhan ay maanuan din sila tunan dito sa pinabasa. So ito na nga yung ano niya is buhay FW. Daya ko isang DH dito sa Saudi Riyadh. Natatandaan mo ba nung araw na sasakay ka ng eroplano patungo sa bansa na iyong patutunguhan? Nasabi mo na din ba sa sarili mo, this is it. Ito na, sasakay na ako sa eroplano. Ito yung mga baguhan na first time mo pumunta sa ibang bansa. Ito na, tanaw mo ang himpapawid. Todo panalangin, Lord, kayo na po bahala sa akin. Ito yung unang ginawa ko nung nasa aeroplano na ako. Tsaka, baon-baon ang determinasyon, mga pangarap, at lakas ng loob. Ito talaga yung pinaka-importante. Ito talaga. Yung, yung isipin mo, is yung mga pangarap mo, determinado ka. Kahit di mo pa alam kung ano yung mangyayari sa'yo dito, may determinasyon ka. Tapos, ito na ang unang araw sa trabaho mo. Nung nakarating ka na dito, kung ano yung in-applyan mo trabaho dito sa Saudi or sa kahit saang lugar, ibang bansa, basta mga unang duty mo. Ito siya. Excited sa unang araw magtrabaho. Excited matuto, sa pag-aakalang, ganun lang kadali ang lahat. Ito na rin siya, meron ng na dito, itong pagkagising mo, ligo ka kaagad, ganun ang nangyayari sa akin. Maaga akong gumigising, kasi parang, siya, yung katawan mo parang ayaw mo magpahiya sa empleyado mo, employer mo, sa amo mo. Kailangan talaga gising ka na maaga, kahit antok ka pa, yung katawan mo parang first time na magigising ka, sasaba ka sa trabaho, alam pakitang gilas, yung ganun ba. So, ito na nga. Lumipas ang mga araw, unti-unti mo nang natutunan ang lahat. Mga utos na merong ibang mga amo na pasigaw na. Mga lipas na pagkain. Ibig sabihin, lipas na pagkain. Ito yung na naranasan ko. Hindi siya yung pinagdadamutan ka ng pagkain. Ito is, nabisi ka sa trabaho, susub ka sa trabaho, marami kang ginawa. Yung oras ng pananghalian, ng hapunan, hindi mo na siya nakakain sa tamang oras. Nalilipasan mo na siya. Tapos, at higit sa lahat, pag-intindi sa mga lingwahe nila. Ito naman. Yung lingwahe nila,
kasi nga, Arabic, ikaw, beginner ka pa lang. So, ikaw na yung mag-intindi. Pero, sa akin kasi, yung employer ko is, marunong magsalita ng English. So, English lang kami. Minsan lang mag-Arabic, yung mga common lang, yung mga mga step lang nila, mga tubig, mga ganyan, mga kung ano-ano lang naiutos na kadalasan natin lagi binabanggit, yun lang. So, ayun na nga, yung lengguwahe nila mahirap umintindi kapag ito na ang sunod, guys. Pagod, puyat, gutom. Dito na kasabak ka yung puyat, pagod, gutom. Kasi lumipas na ilang mga buwan, subsub ka na sa trabaho. Kaya, ito ay sakripisyo sa ating pamilya. Ito na siya. Kasi, nung pumunta nga tayo dito, o kayo dito, hindi natin alam yung puntahan natin. So, 50-50 pa tayo yan. So, ito na nga, hindi lahat maswerte sa amin. Pasalamat ka kung pasyente ka ng among bibigyan ka ng 8 oras na tulog. Ito na yun kasi dati yung naririnig ko lang sa television, mga news na 2 oras, 3 oras lang yung tulog, tapos bangon ka agad, tapos may utos na naman, ganito, ganyan. Dito nga, tiyempohan lang, or swertihan lang sa magkakaroon ka ng mabait na magkakaroon ka ng 8 oras na tulog na pahinga. So, ito na siya na. Ito na. Meron na sila dito na makautos ay wagas, pero ang sahod ay puro bukas. Yan sila magaling. Yung iba, hindi ko naman nilala. Kasi yung akin naman is, halimbawa katapusan yung sahod ko, pagkakatapusan or pagkawan, automatic na yun, ipapadala na sa Pinas. So, gaya ng iba, ito na, gaya ng sabi ko, hindi lahat ay maswerte. Yung iba, one day, one eat, discarding malupit, sasamahan pa ng kupit. Ito yung sinasabi dito na one day, one eat. Ito also yung first time ko no, hindi mo pa alam kung paano sila yung pagkain na dito kasi sa atin sa Pinas is 3 times a day, tapos rice pa. So yun, yung first time ko na dito, nung dumating na kami sa bahay nila, gabi na, maghapon na kami. Yung kinain ko is tomato soup, yun lang. Nag-expect ako na may kanin sa biyahe pa, sa agency ko. Parang nakakapagod yung biyahe, tapos ang tawag ito, puyat. Alam mo ito, kain na ako. Akala ko mag-serve pa siya sa akin ng ibang putahe or pero yun lang po yung kinain ko pagkagabi na. Tapos matutulog ka na kasi nga, bukas na yung first day at work mo. So yun na nga, nakapagtrabaho ka na. Pagka-umaga, sabi niya, gawa ako ng pagkain ko kasi meron siyang binili para sa akin. Yung kinuha niya ko galing agency is nagano kami na grocery, yung tinapay, yung itlog, yung mga noodles. Yun mo, ito, nagluto ka ng itlog. Yun sila, puro lang sila tinapay, tsaka yun lang. Pagkatapos mo, hapon na, umaga, pananghalian, kumain sila, mga uwang ata ito, ganun. Tapos maya na naman mga ilang oras lang, 6 p.m. 5 p.m. ata yun. So na naman, kumain na naman sila ng take-out lang mga burger ng fries, yun bigyan ako. Yun na, syempre sa akin,
rice lang eh. Rice lang. Kasi nga, hindi nga ganito yung ano natin sa Pilipinas. Sa kanila sapat na yung tinapay, kung ano-ano lang. So yun na, nag-antay na ako ng pang gabing kain. Anong oras na, mga 7, 8. Tutulog na yung alaga ko, baby pa kasi yun. Tulog na yung alaga ko, anong oras na. Sabi ko, hindi pa ba kami kakain? Masakit na yung tiyan ko, yun na. Tapos, ako, wala talagang kain kasi na-good night na siya. So, na-good night. Tomorrow na naman daw. Sabi ko, wala, kain. Paano di kaya ito? Yung kain. So, buti na lang. Yung mga, dala kong, mga biskuit galing Pinas pa yun. Kinain ko. Saka yun na ngayon yung sinasabi na one day, one eat. Yung ibang mga amo. Sa kanila kasi, sa kanila yan. Parang, matik kasi na hindi sila mahilig mag-rice. Minsan lang sila mag-rice. So, balik tayo. Yun yung sinasabi. Yung iba naman yun yung sinasabi ng sarap. Kumukuha ng pagkain. Nag-discard yun. Parang knockout. Pero hindi naman siya knockout. Kasi parang lang sila ng mga purito kung mga amo. Hindi nagbibigay tinatawag ng pagkain. Kaya nag-discard yun lang. So, ito. Yung homesick. Ito yung homesick. Yung pinakakalaban. Yung mga OFW homesick. Lalo-lalo na yung mga anak na ako naman wala pa rin mga anak. So, hindi ko siya masyadong yung homesick kasi yung ginagawa ko lang is mga palabas ng mga teleserye at sa trabaho, binibili ng liit ko. Kaya lang, parang hindi ako naapektuhan. Pero, minsan, yung mga event parang doon na ka, pero hindi naman siya masyado. Ito yung homesick ha. Ito yung sakit naming mahirap labanan dahil kahit gaano ka katatag, tutulo at tutulo ang luha mo sa panahong miss na mismo na ang pamilya mo. Ito na ha, salitang abroad. Masarap pakinggan sa mga hindi pa nakakaranas, pero hindi mo mararanasan ang lahat-lahat. Panalangin lang kabayan. Matatapos din ang 2 taon. Ito, lagi ito nasa isip ng mga nagtatrabaho dito sa ibang bansa. 2 taong kontrata. Mabilis din ang panahon. Matatapos din ito. Matapos din ito kontrata. So, ito. Nakakalungkot ang isipin. Ang ibang kabayan natin uuwi ng kahon mapait na karanasan, mga biktima ng pang-abuso naman. Ito yung sinasabi nito yung sweltihan nila. Kasi ito may mga amo na ang bubog-bog, hindi pinapakain ng mga katulong nila. Dito na nagsimula na yung mga ibang pagtapulo na umuwi, makabaan na. So, tayo, bago ka mag-abroad, bago ka nag-abroad, nakwenta mo na lahat ng sasahurin mo ng buong kontrata. O, totoo to. Kasi nasa nasa accommodation pa lang ako noon. Ako, ganito yung sahod. Nakakompute na yung mga utang, ito, ganyan. Totoo to eh. Ranas ko to eh. Umaasa ka na makakaipon ka. O, totoo, umaasa ka makaipon ako. Pero ngayon, nakatitig ka na lang sa mga resibong na ipon mo. Dumating na sa point na sukong-suko na. Pakiramdam mo, pagod na. Pero pag naisip mo ang dahilan kung bakit ka nandyan, sa kinalalagyan mo, ay naisip mo kung para kanino ang mga sakripisyo mo. Kasi, yun nga, nakakalungkot na isipin na yung mga naipon na lang namin dito is mga resibo kasi na pinapadala sa Pinas, sa mga mahal namin sa buhay. Pero hindi naman kasi parang pag pinaglalagyan naman, pinaglalaanan naman yung mga pinapadala namin doon. Pero dumating talaga yung point na susut ka na yung parang tumagal ka na parang
kain, tulog, trabaho, kain, tulog, trabaho, gising, kain, tulog, trabaho, gising. Ano naman, nakakapagod na. Pero, napapag-isip na kaya namin po, kaya po po kasi nung nasa Pinas po ako, alam ko na ganito yung trabaho ay araw, kailangan ko lang gawin. Tsaka, kung lahat ng kapitiis mo, yun ay para sa pamilya, kaya laban ng trabaho. Lang yung mga tapos yun nga, yung mga anak na, nadala mo sa mga homesick nila, kasi nagkakaproblema na, merong emergency, kailangan ng pera, ganito ganyan. Kaya, kinakayang tinitiis namin ang hirap dito. Yung na, kailangan lang tatag ng loob, determinasyon sa trabaho, mahalin mo yung trabaho mo kahit na sukong-suko ka na, yun lang. Tapos ito na, kung binabasa mo ito ngayon, kabayan, proud ako sa iyo. Dahil tulad mo, pinakaya ko rin ang lahat para sa pamilya ko. Malapit na tayo matapos sa kursong kinuha natin. Oh guys, yung kapag-isip-isip ko rin, parang bakit ako pupunta dito sa Saudi? Bakit pinag-extend? Hindi dapat hindi ako excited ako umuwi. Ito yung pangyayari ng mga kabayan. Kasi katulad ko, pagpunta ko dito at kausap ko ng amo ko, parang dere ko na siya nasabi, katapos ng kontrata ko, uwi ako agad. Sa isip ko yun kasi wala pa yung mga hindi mo pa nararanasan yung mga emergency, mga ganyan-ganyan. Yung nasa isip mo, nasa isip ko lang nun is, pag matapos ko yung 2 taon, is uwi na ako. So excited, di ba? Parang nagbibilang na ako nun. Pagkatapos ng 1 buwan, nagpo-post na ako sa Facebook account. Ganyan, na lang, 23 months to go. Ganyan, down na. Ganyan. Tapos, ito na nga yung, yung malapit lang matapos yung kontrata ko. Ganyan, parang, ay, hindi pa pala kung pwede umuwi. Kasi ganito, meron pang patapusin, may pinapagawa kong bahay, may kailangan pang ayusin, kailangan pang ganito, ganyan. Yung excitement, nawala. Pero, dumadating mo naman sa punto, kaya pa, kakayanin para nga sa pangarap. Yung bakit ka napunta dito, bakit mo isinakripisyo kung nandito ka sa Pilipinas. So, ayun na nga, sinishare ko lang ito kasi yung ibang mga baguhan na napupunta dito na kagaya ko, hindi ko naman alam talaga kung ano yung pupuntahan nila, na may baong-baong dasal lang lagi. Yung portion ko doon na ay araw talaga yung trabaho, kaya kahit yung ito sa ilang mo, magpapagod ka rin ka na kung nakasabi kasi parang yun sila, parang gano'n sila, parang robot tayo rin. So ayun guys, yun lang yung binasa ko, i-share ko. Ito naman po yung ko. So, yung story ko na. Tapos na tayo doon. Kasi guys, ako, nag-abroad ako. Wala naman yung sa isip ko. Kasi nga, ay alam ko dito, baka swertihan lang yung amo. Sabi ko sa sarili ko, ayoko. Trabaho pa ako nun sa Taguig FTI, sa Diamond Star. Ko doon, sorting at saka encoder. Ito na nga, hindi naman siya, malaki yung sahod niya. Kasi overtime. Pero yun nga lang, yung problem is season. Yung season lang siya. March
March, nag-start ako, April, May, mga June, nagpaalam na ako na ako, nag-exit ako kasi hindi naman siya masyadong madami na yung ano naman na yung mga supplier. So, naghanap ako ng option ko. Kasi nga, may mga bayarin pa, paano ang ganito ganyan, pag wala ng trabaho, isa ko naman yung ano pa, yung hipag gusto na siguro. Ano yung review? Gusto mo bang mag-abroad? Kasi ganito lang yan, parang yung nasabi niya, nabanggit niya is free daw. Sabi ko, ako naman pagkarinig ko free, parang free daw lahat, wala kang bayaran. Sabi ko, oy, wala naman yung sa isip ko na di yung applyan ko. Sabi ko muna, meron, nila, ano yung bakante nila, may vacant ba sila ng sales demo, ganyan, mga sales clerk, basta mga kasi yun naman talaga yung mga experience ko. So sabi niya sa akin, oo, meron ganyan, uwi ka kasi ayusin mo yung mga papeles mo, magkukunin ka, parang ganyan daw. Hindi, nung nakapagpaalam na nga ako, sabi ko, uwi ako kasi may asukasuin ako sa papel, parang papapunta ko ng ibang bansa. Hindi na po ako naman itong supervisor ko. Hindi, yun na nga, nakauwi na ako, kapag-process na ako. Nag-antay pa kami ilang buwan or half month ata. Para, kasi papadala pa kami ng pamasahe na pabalik sa Manila. Umuwi kasi ako sa amin sa Leyte. Sabi, tawag nito, uwi ka muna, puro mo yung mga requirements mo kasi nag-upload tayo dito sa amin. Kaya mga requirements para pagdating sa Manila, ready na yung mga papeles mo. Tapos sabi ko, dito ko, napunta na. Nakaano na kami, alis kami na. Papunta na kami ng Leyte. Ngayon na kami, napunta kami sa accommodation. Tapos parang natulog na kami doon. Siyempre, libre na po. Nakain na kami doon. Kami nang hipag ko doon kasi kami nakakate. Katapos doon, guys. Brain in-applyan page. Bidding Mr. Helper. Yung in-applyan page. Sales clerk. Yung sa Malta. Yung hipag ko is beauty care. Kasi alam niya may certificate na siya sa TASDA. Yun na nga. Pasa na kami ng namin. Biodata. Mag-interview na daw. Nung pinasa na namin yung biodata namin, isa-isa na, may nauna sa amin eh. Parang napag-isip-isip ko, hala, ba't ganito yung tanong? Ganyan. Napaisip na ako, siguro yata ito maka-apply na natin para di-HR yung apply natin. Kaya nga guys, pagkaano ko, sabi ko, susunod yung hipag ko na yung interview, yung nakalagay din sa mga interview ko, Arabi ng interview. Tinawag ko dito, sabi mo na dito sige na ang kasasaya ko yung trabaho ko. Sabi ko, sige te, ganyan mo na lang. Pero hindi naman kasi papayagan noon na pumunta dito kung yun yung in-applyan namin. Kasi yung alam nga nila beauty care tsaka sales clerk yung in-applyan namin. So, yan. Ako nang sumunod. Pagkatingin ka agad sa very dito ko, iba na naman yung position beside ko. Tinawag na naman yung agent namin. Ganito, hindi ito yung ina-applyan nila. Wala tayo dito. Alam yung sinabi sa amin, i-grab na lang daw namin yung opportunity. Kasi hanapan naman daw kami ng mabait na amo. Ganyan parang kabado naman kami.
Kasi nga, nakatulog ka na, nilibrihan ka ng pamasahe. Jadi ito na, nagbuo na lang kami niyan. Pero, todo yung namin, kabado na kami. Dadasal na lang kami na sana kung saan man kami punta ng amo. Sana mabait. Ayan, at least, thanks God, mabait naman yung nagpunta namin, amo yung mga kasabayan ko. Tapos, tawag na, kayo ng interview. Mahirap po. Kasi sabi, libre lahat. Pero every week. Tapos, so, mahirap din. Kaya, nag-decide kami ng anak ko na hipag na. Parang tayo, sideline tayo. Maghanap tayo ng trabaho. Hanggat di pa naman makapasis yung mga kapil natin. Pag-ano muna kayo mag-sideline. So, nakahanap kami sa Las Piñas. Sa Koreano yung mababait sila. Kaso nga lang, yung time namin, pag-process na kasi namin yung agent namin, bago kami nakapasok doon, nakapag-DFP na kami. Tapos mag-medical na kami, nakapasok na kami doon sa Koreana, sa bahay nila. Dalawa kami sa isang bahay. Second floor, third floor. Pero okay naman siya kasi mabait, may allowance kami doon. Tapos may pahinga. Tapos may sarili kami kusina, may bigas. Kung pagkain kami sa ref nila kung nasa banda yung sa amin. Yun ginagat na doon. Kaso nga lang, hindi namin nasabi na kung babayaran yung nagastos sa amin, hindi na kami tutuloy. Sayang hindi namin yung nasabi. Sayang. Pero mabait sila. Salamat din kami sa kanila kasi malaking tulong yung nila sa amin. Yung mga binibigay nila sa amin. Parang mabilis kami doon, mga 2 weeks at kami doon, 2 weeks lang kasi nahiya na din kasi kami, lagi kami naalis, nagaan na process ng medical. Pero pagkatapos mo nasayang kami, binigyan pa ako nila, lagi pinatay nila kung pagputi yung mga puntahan ko, puntahan namin. Yun lang nga, binigyan niya ako ng luggage galing Korea ka. Tapos sabi ko, pag baka makauwi na daw kami, pwede lang daw silang kontakin kung gusto namin. Ayun na nga, pag-isip-isip ko rin nun na sana by October makaalis na talaga ako by October kasi marami nang nagastos sa Maynila. Yung tawag nito, yung bili ka ng mga gamot, bili ka ng mga pants mo pang andito kasi malamig nga. Tapos yung cellphone, kasi yung cellphone ko nun is tawag ito, sira. Hindi makapag-online talaga. Parang dito kasi pag pumunta ka ng Saudi, kailangan mo baong kang cellphone, kailangan na pang contact mo. May internet talaga. Kasi mahirap na. Hindi pa naman natin alam kung yung mga amo natin is mabait or ano pa talaga yung mga ugali nila. So, ayan na nga. Malaki-laki din yung gastos namin kahit yung sinabing free, ganyan daw, free lahat. Ambagan pa kami sa pagkain, ambagan kami sa tubig, tapos bili kami ng mga sabon namin, masahe, ganyan. Sa pwesta pa, sabi i-refund, hindi naman nag-refund. Kami pa rin yung nagbayad. Pero salamat po dito kasi nahanapan din kami ng employee na kahit pa paano, kahit hindi ganito yung kaya natin. Tapos yun mga guys, kapag mag-abroad kayo, yung halimbawa babae kayo, yung unang dalhin mo talaga dito is napkin kasi sobrang mahal ng napkin dito, lalo na kung hindi kayo libre ng amo nyo, ay bili kayo ng napkin madami. Yun mo yung ugat ito ganito yung ugat mo, sisilabasan na kasi tawag nito hanggang dito pa
Hakot dito, hakot po. Third, fourth floor to fourth floor kasi. Pero kinakaya ko. Kasi kailangan. So yun, napkin. Tapos mga mga kakapal na jogging pants. Lagay ko kasi. Tapos mahaba jacket. Dala din. Tapos gamot. Kasi hindi pa naman yung mga gamot nila dito iba eh. Ito na kayo na pang sa sakit ng ulo. Yung roll out. Tapos tapos huwag kayo masyado magdala ng maraming ang loob lang po. Ang magiging po. Kasi hindi lang magiging po. Pag kayo yung mga iwas lang kayo sa lalaki kasi silaw-sayan sila. Huwag kayong dikit kasi iba yung mga ugali nyo. Kahit nawawait sila, na ko rin, nakifeel ko rin yan. Parang yung babae din, parang parang pag nakainila, parang mag-move ako. Punta muna ako doon sa kwarto ng bata kasi nasa sala. Halimbawa, pagdating ng lalaki, nakahampang kami, yung ama kong babae. Pagdating ng parang nagtitinginan sila, parang ako na lang yung iiwas, parang alis ako kasi para sa kanila parang bawal yun, para baka kasi yung asawa nila kapag mapansin ka ganyan, kahit sila bawal sila makita ng mga bayaw nila, basta takip. Kahit ako may tao lang sa labas tapos magdadala ng tubig, mga boys ba maghahakot ng tubig, hindi ko pwedeng lumabas, bawal ka makita. Pag lumabas ka rin kailangan ka ng damit ng bayan. Kaya yun guys, naman siya, okay naman yung mama ko dito. Yun nga lang, may mga ugali. Makikita mo na yung ugali nila sa tagal na. Pagbago pa lang kasi, mabait pa yun sila kasi meron tayong 3 months or 2 months na parang observation. Pwede silang magpalit ng katulong kung hindi nila magustuhan. Tayo naman, pwede tayo mag-report agad kung hindi natin nagustuhan yung malaki na ang sinasaktan o kumento sa agency. So, ayan guys, yung mga din dito, paglamig, mas patinid, yung dito, pinaka mahirap. Kung hindi naman mainit, sobrang lamig. Hindi naman sobrang lamig, sobrang nakakain ito. Masakit na. So, may mga off na pwede naman napunta dito. Sana isipin din nila yun. Naiwan nila doon. Yung asawa nila doon, yung anak. Kasi yung tawag ito. Yung mga ibang napupunta dito, based on the other experience na totoo talagang nangyayari. Ilang buwan pa lang nakapunta dito sa Saudi. 1 month na nagkalabuan, naghiwalay. Yung mga anak is kawawa. Kasi nga, 5 hours yung gap natin dito sa Pilipinas. So, kailangan talaga natin gawin is communication. Kahit pa sabihin natin na 5 hours yung gap, ilan na lang yung oras yung tulog mo. So, bigyan mo yung asawa mo. Kasi ngayon na wala ko doon. Parang baka sabihin, busy lang, wala nang time sa kanya, iba na ako lang ginagawa, kasi naisip ko na mga advantage. Okay, hindi naman ko mga advantage ko na. Pero, yung time na yung mga people doon is hindi yun masisira. So, isipin mo is yung pamilya mo, ang anak mo, kung bakit ka napagpipit para sa kanila. Hindi naman sa nag-aawat o nag-aawat. Naano lang ito sa parang sa riyada. Umuwi ka. Yung iba, pumunta dito na may asawa. Pag uuwi, wala nang asawa. Kasi naghiwalay na, may third party. Paano ba yung third party na yan? Third party kasi natukso daw. Kasi ganito. So, yung isipin mo is,
ganito. Kung mapansin mo naglalaylo na yung asawa mo, ano mo kaagad? Kausapin mo, anong nangyayari sa'yo? Ano ganyan? Ba't ganyan? Dito ako, pagod ako dito. Yung trinatrabaho ko is para sa inyo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ikaw naman, kung ako naman, halimbawa, ako yung babae, parang ako yung ako yung nanlalamig. Parang hindi wala na akong attention to sa kanila. Kasi ganito, may nakachat na, may iba may nagka-confront na sa'yo. Halimbawa, ganyan. And ikaw, makaganyan ka na. So, ayan nga, yung sinasabi ko, yung nagkakaroon ng third party, kasi nga, no communication. Busy. Puro kayo busy. O nga, busy. 5 hours yung gap sa Pilipinas. So, yung isipin sana, both. Yung nasa Pinas, yung nandito sa Saudi. Yung nasa Saudi is pagod na pagod sa trabaho. Yung nasa Pinas, pagod na pagod din mag-alaga ng mga bata. Pero, yung point ko is, kayong dalawa is pagod, diba? So, kung wala mang kayong time, kapag video call, kapag usap, sana wag naman ninyong isipin na ganito may mga ginagawa na pag-usapan niyo pag nagkaroon ako ng time, ay pasensya, hindi ako nakapag-ano sa iyo kasi na-busy ako dito, ganyan. Update mo yung mga nangyayari sa iyo, nangyayari sa kanila, ipa-update mo. Kasi yung way na magkakaroon pa rin kayo ng communication. Hindi nawawala yung communication mo. Kasi once nawawala yung communication nyo, doon na nawawala yung pagmamahalan nyo. Kasi nga, may iba nang papasok niyan. Lalo na kung may makadetect. Uy, parang nakakalabuan sila. Ito namang si isa, magko-comfort zone sila. Ayun na, ikaw naman, nagpa-comfort ka. Nahulog na yung loob mo. Ngayon, panay-chat na siya sa'yo. Nakachat na kayo. Kung nasa Pinas, wala nang time. Wala ka ng time. Kung gano'n yung sitwasyon. Hindi ko naman sinasabi, hindi ko naman nilalahat. Kasi based on the experience of others, na sinishare nila sa akin. Mahirap din kasi pag gano'n. Meron din naman yung mga lalaki naman yung nagkakaproblema. Kasi nga, pagod na nga yung babae dito. Yung lalaki naman doon, hindi pagod. Sabi nga, naghahanap ng kakwentuhan. So, dahil nga yun, naghanap ng kakwentuhan, nabaling din yung atensyon niya sa iba. Na imbis dapat sa asawa niya, ibaling yung atensyon. Mabisi man, kung anong ginagawa, kailangan talaga ng atensyon. Kasi may heart feelings tayo eh. Dito talaga lamang, natin, instinct natin na, wala na yan, may iba na yan, may magsusulsul pa. Imbis na magpasusulsul ka, mo, kausapin mo, anong problema mo, anong problema na natin, bakit ako pumunta dito, hindi para maghanap ng ibang lalaki, ibang babae. Ikaw, tanungin mo, ganun, ikaw, anong ginagawa mo dyan? Ganito. Yung, lang kayo, yung kayo, kasi mahirap eh, lalo na kung may mga anak na kayo. Yung pinakakawawa is yung mga anak niyo, hihiwalay lang kayo nang dahil sa isang pagkakamali. Kung ngayon sinasabing pagkakamali, sinasabing give second chance. Ito kasi talaga yung inaano natin. Once na kasi na magkamali yung isang tao is tatatak na yun sa natin. Parang
magpapatawad ka, pero ito yung isipin mo. Baka kasi pumunta na doon na naman, sinasabi lang niya. Hindi, parang hindi na mawala-wala kahit wala namang ginagawang mali yung isa. Kasi gagawa na niya. Yung iba naman, binigyan mo ng second chance. Inuulit at inuulit pa rin nila yung mga pagkakamali nila na binigyan sila ng second chance. Kaya, ito namang mga babae nito, mga lalaki ito, pag nabigyan ng second chance, wag sanang sayangin. Minsan lang kayo makahanap na nagbibigay ng second chance. Meron man yung mga martir, siguro, parang bulag na yun talaga siya. Kasi sabi, love is blind. Pero, it's up to them. Pero pag mga ganyang sitwasyon, pag babae ang nandito, sana intindihan na lang sana ng mga lalaki na kung hindi mo makapag-communicate sa kanila, hindi nila napisi ito. Huwag silang mag-entertain ng iba. Kontakin yung mga asawa nila dito. Kasi malay mo, pag hindi mo sila kontakin na hindi yung magiging ng babae na siguro may iba na to doon. So ako maghahanap na lang din ako ng magpo-comfort sa akin, ng mga katawang sa akin. Ganyan. Yun lang talaga. Pero hindi ko dinalahat. Parang nag-share lang ako kasi may mga kaibigan din ako na nasasabi ng mga problema nila. Pero iba-iba kasi daw yung sitwasyon nila. Minsan lalaki nagkakamali. Minsan naman yung babae talaga yung nagkakamali. Pero mali talaga yun. Kahit pa babae, palalaki pa yun. Dapat hindi talaga gawin. Kasi napakahirap ibalik ang tiwala once na masira na ito. Magbigay ka ng second chance. Sige. Pero yung puso't isip mo, parang hindi mo na siya mamahalin ng buo. Kalahati na lang. Walang ginagawa yung isa, nasa isip mo may ginagawang mali. Yun yung pinakamahirap. Magmamahalan kayo ng parang wala lang. Parang hindi na gaya ng dati. So, kaya nga pag mga ganun, pag stick to one, maging loyal sa mga partners. So, parang di mo kayo makapag-communicate. Basta tiwala lang talaga yung yung magpapaano sa relasyon. Magpakatatag kayo, makakauwi din kayo, makakasama din kayo niyan. Huwag kayo magpaano sa panandali ang kaligayahan. Kumbaga, pinaligaya ka niya sa chat, pinasaya ka niya, pero yung hanapin mo? Yung ilang taon na pinagsamahan o yung bago lang? Kasi ito kasi yung nagiging bago lang, sweet pa. Pero yun, ganun. Paano kung yung pinagpalit mo, makaano na kayo ng ilang taon? Hindi ganun din. Kikita mo din yung mga ugali. Kasi ganun yung pag mga first mga pa yan sweet. Kasi ano-anohin ka pa nila na para mahulog talaga yung loob mo. Pero pag hulog ka na, dyan na sila mag-ano sa'yo. So, mahalin nyo yung mga asawa nyo. Kasi minahal nyo naman talaga sila bago pa kayo pumunta dito ng Saudi. Pagsakripisyo nga kayo para sa mga anak nyo. Di ko parang naano lang din kasi ako. Maraming mga problemang ganun. Naghihiwalay talaga. So, ayan guys. Yun lang. Nag-share lang ako nung nabasa ko At nag-share na rin din ako sa experience ko dito. Na pala, 2 years and 3 months na ako. Bilis lang. Pero, yun nga, kailangan pang mag-extend kasi nga, marami pang kailangan asikasuhin. Mga kailangan pang ipaayos. So, sacrifice muna tayo sa. So, salamat sa yung pakikinig. Sana makabigay ako ng konting paglilinaw sa isip nyo kung kayo na ang mga asawa
na parang may something sa inyo. Sana isipin niyo yung mga anak niyo. Sana din isipin niyo yung mga ginagawa niyo, yung magiging resulta bago niyo gawin. Kasi sabi nga, nasa huli ang pagsisisi. Friends, paalala lang, mahirap makahanap ng taong magmamahal sa'yo ng buo. At yung buong buo na pinadama sa'yo, binigay sa'yo, at yung mga panahon na nandun ka pa sa Pilipinas na ipinagpapalit mo lang sa panandalian, kaligayahan, kasiyahan, dahil lang sa hindi pa nakapag-subscribe. So, God bless and take care always, because me here, I take care because I care. Thank you, bye bye.